magkakasubukan at hahaba po itong issue between Boyeng Remulla, Ombudsman at Congressman Leandro Libiste ng Batangas tungkol nga po dyan sa Solar Philippines franchise na ibinigay ng Kongreso sa Batang Libiste, pero ang sabi ni Boyeng Remulla, ninegosyo, ginawang negosyo, hindi daw paglilingkod. Kasi ang prangkisa, pag ibinigay ng gobyerno, 25 years, dapat panindigan mo kung ano ang purpose ng prangkisa. Pagpapalakas ng solar system, enerhiya dito sa ating bansa. Yun po yung dahilan ng approval na nangyari pa ito noong 2019 during Duterte administration dahil natulungan siya ng nakaraang gobyerno. Pero ang masakit dito, sabi ni Boyeng Remulla, ay ginawang negosyo. Negosyo na, naging negosyo pa. Kasi nga sa halip na gamitin yung prangkisa ng 25 years para sa business, sa enerhiya, Solar Philippines, sa buong bansa. Buong bansa yung purpose ng franchise. Luzon, Visayas, Mindanao, dapat pinalakas ni Libiste ang Solar Philippines. Pero hindi po nangyari. Sa loob lang ng ilang taon, mula 2019 hanggang 2025, nagbago. Sabi ni Remulla, ibinenta raw sa mga private sector na producer yung Solar Philippines, yung prangkisa, na yan ay hindi po approve ng Kongreso. Inapprovean yung prangkisa, pero hindi approve yung pagkabenta o pagka-transfer. Yan ang malaking problema ngayon ni Libiste. Nag-ugat itong masalimot na ito nang sinabi ni Libiste umano sa kanyang mga interview at social media, hindi daw siya pinapansin, mabagal daw ang ombudsman sa kanyang mga sinasabi sa Yosek Cabral files ng mga corrupt government official. Excuse me po. Ang sabi naman ng ombudsman, makipagtulungan ka sa amin. Magpunta ka sa aking opisina, i-entertain namin ang iyong istorya, ang iyong sinasabi. Pero hindi naman ginagawa ni Libiste. Sa halip sa media, social media, siya nag-iingay. Kaya ang sabi ni Remulla, anong klase naman yan? Gusto mo ma-identify ang mga corrupt sa flood control scam, pero hindi naman nakikipag-ugnayan sa kanyang opisina at dinadaan sa social media. Kaya humantong po sa ganyan. Parang sinasabi ng kampo ni Libiste, mahina ang ombudsman. Sabi naman ng ombudsman, hindi ka naman nakikipag-ugnayan sa amin. At yung galaw mo na, batang-bata kang congressman, binigyan ka ng prangkisa, hindi mo naman ginamit. Nagnegosyo ka lang, binenta mo lang. O, di ba? Nag-iba na ang linya. Saan aabot ito? Makialam kaya si Loren Legarda bilang nanay, bilang isang senador? Kasi anak niya yan. Si Remulla ay politiko, Caviteño, dating governor, dating congressman ng 7 district yata ng Cavite. Ngayon ay ombudsman, independent. At ombudsman siya hanggang 2032. Kahit matapos na ang term ni Pangulong Marcos, siya pa rin ay ombudsman dahil 7 taon iyang term na yan. So, ibig sabihin, walang mangyayari at mananatili siya dyan kahit anong mangyari. Kasi impeachable official yan. Hahaba itong issue dito. Abangan natin. Samantala, ito pa. Matindi rin ito. Makakapik ko na dito. Senador Ping Lacson at Amy Marcos tungkol sa pambibintang ni Amy na parang pinagtatakpan ng komite daw ng Senado ang mga kaalyado at ginikipit sa oras, limitado ang oras ng oposisyon na katulad niya. Sabi ni Ping Lacson, below the belt na banat yan. Siya nga hindi nag-a-attend ng hearing at lahat namang public hearing may oras. Hindi naman pwedeng mahaba ang tanungan dahil binibigyan ng pagkakataon ng iba.
So madalit sabi, ang paandar or drama, gimmick ni Amy sa media at sa mga interview at sa kanya sinasabi, hindi nagustuhan ni Ping Lacson. Kasi masakit talaga kay Chairman Ping Lacson na sabihin parang bias siya, pabor sa mga taga-gobyerno, kinigipit ang oposisyon. Abay, matindi yan. Talagang away po yan. Ako sa totoo lang, kayo ba, nakita ba nyo si Amy umattend sa Blue Ribbon Committee hearing? Wala. Hindi siya nag-a-attend, bakit siya nagreklamo? Sabi nga ni Ping Lacson, wala naman siya. Lahat ng dumarating sa hearing, binibigyan ng pagkakataon. Siya hindi naman nag-a-attend. Tapos babanatan pa niya ang committee. Ewan ko kung saan aabot itong away na ito. Sana makontrol ito ni Ping Lacson dahil si Amy mahilig talagang magdrama yan. Sa media at social media. Pag hindi yan pinapansin sa Senado, sa media, magkasalita yan. Marami siyang pasaring, marami siyang batikos, marami siyang sinasabi. Kasi ganyan naman siya. Diba kahit niya ang kanyang pamilya, binanatan niya. Si Pangulong Marcos, kanyang hipag, kanyang pamangkin. Kasi Duterte siya. Sa kanya walang pinakabidang politiko at pinakamagaling kung hindi Duterte. Wala sa kanya ang kanyang pamilya. Ay si Ping Lacson pa kaya. At yung iba pa. So hanggang saan yan? Dating sinabi ko na, ulitin ko, na wala na yung parliamentary courtesy. Yung respeto sa isa't isa ng ating mga mambabatas. Nagpipersonalan, nagsisiraan. Pero si Ping Lacson, hindi naman niya ibababa ang level niya. Sinabi lang yan, mali yan. Hindi totoo yan. Binibigyan ko sila ng pagkakataon. Umarap siya sa hearing, dumalo siya sa mga hearing, para malaman niya kung anong nangyayari. Yan ang sagot ni Ping Lacson. Pero sabi niya, masakit yan. Hindi tama yan. Hindi totoo yan. So, bihirang magsalita si Ping Lacson ng ganyan. Pero ako sa personal kong tingin, opinion at analysis sa isyong ito, mali dyan si Amy. Umabuso si Amy. Dahil yan ang kanyang karakter ngayon. All around, banat siya ng banat. Basta, Duterte ang gwapo sa kanya. Duterte at Char Duterte ang kakampi niya. Wala siyang pakialam sa mga Marcos. Wala siyang pakialam sa iba. Yan si Amy Marcos. Kaya kayong mga Ilocano, bahala na kayo. At yung mga bumoto sa kanya, ibinuto nyo yan. 6 na taong senador yan. Sa ayaw at gusto nyo. Mukhang ang Pilipinas ay minamala sa mga politiko. Walang swerte sa mga politiko. Hindi ko naman nila lahat. Meron lang talagang epal, merong pasaway, merong mahilig sa gimmick, kahit nakakasakit at below the belt sa kapwa. Yan ang aking observation at opinion. May pinanggagalingan, may pinanghuhugutan ang opinion ng channel na ito.